Ito, may papakita ako sa inyo. Hindi ko kasi nila naiintindihan yung mga ganitong galawan. Itong mga ganitong galawan, alam nyo, sa totoo lang, marami ho ang nangyayaring ganito na hindi napapabalita. Isang taong tuwan-tuwa, akala niya nakapuntos siya, pero bandang dulo, nayari siya. Maganda ho kasi ito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo kayang ikulong si Duterte kasi nga, mautak ko si Pangulong Duterte. Kahit nandun na sa corner, akala nila corner na, oh, umaming kang DDS, di ba? Umaming kami ganito. Akala mo corner na, tama, mali. Oh, ito. Akala nila yun, nakakakuha. Tuwan-tuwa sila. Umami si Duterte. Umami na may reward. Umami no, hindi nila alam. Yun ang gusto mangyari ni Pangulong Duterte. Nationwide na mapaalam sa taong bayan na galit ako sa kriminal. Kakampi ko kayong mga Pilipino na nagagalit sa mga kriminal. Kakampi ko kayong mga pulis at mga sundalo na lumalaban sa mga kriminal. Yun ang gusto ni Pangulong Duterte na i-convey na message sa lahat ng tao. Nakuha niya yung sa Quadcom. Pero itong Quadcom, hindi nila alam na yun ang gusto. Tatanga-tanga nga eh. Diba? Tatanga-tanga nga eh. Ito. Papakita ko sa inyo isang taong tuwan-tuwa. Akala niya nakapuntos siya, pero bandang dulo, nayari siya. Maganda ho kasi ito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo kayang ikulong si Duterte kasi nga, mautak ko si Pangulong Duterte. Kahit nandun na sa corner, akala nila corner na, oh, umaming kang DDS, di ba? Umaming kami ganito. Akala mo corner na, tama, mali. Ito. Papakita ko sa inyo ito. No, you mentioned some of your chief of police of Davao as being members of your death squad. But at another time you mentioned you had a personal death squad na hindi po kapulisan. You mentioned, I think at least you had 7 members here. Well, as mayor, I was fighting crime. I was fighting the insurgents. So parang sinasabi nitong congressman na ito, di ba umaming kami DDS? Ito naman, umamin na. Remember na hindi mo lahat maano yung it's Mindanao. The insurgents were active, the criminals are active. You cannot utilize all the policemen there. You have to have some mga civilians who were there in the insurgency na napasok sa iyo. No. That's a complicated matter. Wag ka pumasok diyan, hindi mo alam yan eh. Abogado daw kasi ito eh. Huwag ka nang pumasok diyan, wala kang alam diyan. Parang kita mo, parang iiyak na ito. Wala kang alam kasi diyan, wag mo nang pasukin yung DDS kung kasi sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Inaano niya dito, yung mga DDS, yung mga hindi uniform personnel na may alam. Okay? At ito mga to, tumutulong ito. Ito kasi isa, gusto niya i-point out, tama, kumuha ka ng mga vigilante na papatay. Ganun ang pinalalabas nito. Ngayon, pinaglalaroan siya ni Pangulong Duterte na wala kang alam dyan, ito kasi yan, ito DDS. Tingnan nyo ha, ito si ano, gusto niya talagang idiin. Hindi. Kailangan madiin sa'yo yung DDS. Sino yung mga mamamatay tao na yan? Yung police, iba yung trabaho nila, but there are activities there which you have to men from galing sa kanila, galing sa mga nagsurrender. Sabi niya, nako, yan na. Umaamin na na meron talagang mga hindi pulis na kinuha si Duterte para patayin ang mga kriminal. Ito na. Ito. Hindi mo kasi alam, diretso lang yung istorya eh. That is why it is good. Mayroon tayo nito that I can clarify everything. Once and for all. Wala man akong tinago. Why would I form for what? And I agree, Mr. President. We're here to clarify all of these. Yes, yeah. Kala niya nakakapunta siya. I agree. I was responding to your question because, pardon me,
it borders to sometimes, I will not use the word, it's sometimes a conclusion that borders into mayor ako, presidente ako, ganun ako gagago. You think? Nako, ayan na, kinabahan na si Utoy. Utoy! Ito palang si Y. Ito kasi ang talaga may-ari ng, sa tingin ko ito may-ari ng One Rider Party List. Oh, totoo, sa tingin ko kasi si Busita parang hindi naman sa mga kababayan, pero parang siya lang yung figure. Ika nga, siya lang yung puppet. Ako, agree ako kay Busita na mag-solo. Okay ako dun. Parang nga lang siya, ginamit lang siya kasi second nominee lang si Busita eh. Ito talaga ang number 1 nominee. Ibig sabihin, ito may-ari. Gano'n naman usually sa party list di ba? Kukuha ng sikat, pero ikaw yung number 1, pero yung sikat yung number 2. Kaya nga mga kababayan, kung ako sa inyo, huwag nyo na iboto tong One Rider Party List. Wala naman na si Busita, tumatakbo na senador kung gusto nyo si Busita, iboto natin si Busita as bilang senador. Huwag na natin iboto ito. One Rider, wala na siya dyan kahit ba sabihin nilang, hindi, kasama pa rin namin yan. Oo, pero pag binotong One Rider Party List, hindi naman si Busita ang mananalo. Hindi naman si Busita ang congressman na. Gets ninyo? So wag nyo na iboto yung One Rider Party List. Wala namang ginawa yan kung hindi mamulitika, kung hindi sumausaw dito sa issue na to. Anong kinaugnayan niya sa mga motorista? Anong kinaugnayan sa mga rider niyang issue nito? Hindi, sige sagutin niyo ako. Pag nalaman natin ng DDS, mababawasan ng cotton caps. Di ba? Pag binoto natin ng pagka binanata natin itong si Duterte, mawawala na yung mga siraulo diyan na mga LTO, di ba? Gago. Walang inalaman ito do sa pinaglalaban ng kanyang advocacy, kanyang party list. Tapos tayo, mga rider, boboto natin tong One Rider Party List. Dahil lang, datandaan ninyo, si Busita, wala na dyan. Ibig ko sabihin na wala na siya dyan, maaring membro pa siya ng One Rider Party List, pero wala na siya dyan. Pag binoto nyo yung One Rider Party List, hindi mananalong congressman si Busita. Ako, kayong mga rider, iboto ninyo si Busita bilang senador. Ayos ako dyan, okay yan. Pero ngunit datapwat subalit, huwag nyo na iboto itong One Rider Party List. Dahil wala nang silbi. Wala na hong silbi yan dyan. Wala na hong magagawa yan. Hindi na ho pwedeng umupo si Busita pag nanalo ang One Rider Party List. Di ba ho? So hindi na apektado si Busita doon. Kung matalo man ang One Rider Party List, hindi rin apektado si Busita. Di iboto nyo na lang na senador si Busita. Ganun lang kasimple ho yun. Wala akong alam mo, tingnan mo. Nung tinatanong siya ni Duterte, nga. Sa tingin mo, stupid ako? Tingnan mo, magsusumbong na dun sa amo niya sa harapan. Mr. President, my next question in relation to that was just the predicate, the premise po, no? Na you had a personal DDS. Gago ako? Yan ang predicate mo, gago ako? Wala na, natakot na si Utoy Nangangatog na nito Tuhod. Utoy. Ako nagtatanong ito tanong lang. Hindi ka ba naihi sa salawal mo? Habang ginaganyan ka ni Duterte? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Tanong lang naman po yun. Wala po ako sinasabi. Hindi ka ba naihi niyan? Ako? Gago ako? Ako? No, Mr. President. The question supposed to follow was that could you name those 7 people? Dinugtungan mo pa. Hindi niya talaga naiintindihan, Hindi niya talaga naiintindihan na he went to a trap question. Di ba? Tinugtungan niya pa. So, sino yung 7 DDS na yun? Tingnan mo. Sabi ko, grabe, ang hina ng logic nitong abogadon to. Hindi niya iniisip na yung kalaban niya was leading to something, which is eto. Kung pwede niyo po ipangalan yung
7 members ng DDS na yan po. Members ng DDS, Your personal civilian DDS, which you mentioned is apparently counterinsurgency force. apparently, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Tingnan niyo yung pagtingin na yan. Tumingin siya doon sa chairman. Sir, ayaw umamin eh. Okay, ano naman? Tulungan naman niyo ako. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, kahit ba kunwari totoo yan, kunwari lang totoo yan, sa tingin mo papangalanan ko? Bigla na patingin si Utoy eh. Sir, please help. Call a friend. Patulong naman. Ano, nagigipit na ako dito. Gago! Hirap na ako, sir eh. Ba't naman kasi ako ang pinagtanong niyo nito? Ang tingin mo sa akin, stupido? Utoy, kawawa ka naman. Nawala yung ano mo ah. Nawala yung angas mo. Hindi, alam mo, yan na nangyari sa mga congressman eh. Nung lahat sila ang tatapang. Si Paduano, sino ba ito? Si Bishop. Si Abante ang tatapang nung wala si Duterte. Nung dumating si Duterte, bumait si Paduano. Abante, pinagbubula si Duterte. Di ba? Si Congressman Google, wala. Hindi makapagsalita. Si Barbers na matapang noong una, wala din. Tama, mali. Mr. President, because we're in an investigation in aid of legislation and we're ruling out that if they are in Mag-legislate kayo. the drug war. Huwag mo akong isali dyan because I would be put... Ang tabang. Wala eh, di ba? Isipin nyo ha, kung iba yan, halimbawa kung iba yan sumagot, hindi sumasagot ng diretsyo, sigurado ako agad-agad contempt yan. Ilan na ang kinontempt nila dahil hindi nila gusto yung sagot. Eto, ano sagot ni Duterte? Huwag niyo ako isama dyan sa investigasyon nyo. Huwag niyo ako, kasi tandaan ninyo, si Pangulong Duterte dito, hindi siya accused. Resource person siya. O pwede pang ang witness, but not accused. Hindi ko siya akusado dito. Hindi ko siya iniimbestigahan. Yun yung sinasabi niyang paulit-ulit eh. Yes, this is a hearing investigation, pero hindi akong iniimbestigahan nyo. I was called as a resource person. So, huwag niyo ako isama sa kaululan ninyo. Tama, mali. Di ba? O, yan po ang yan ang sinasabi. The people in danger. Yung inyong legislation, mine is law and order. We are far apart in our discussion dito. Biro mo, bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. But President, the proper question, ganon? Can you please rephrase your question, Congressman Good? Paano na? Ano? Akala niya tingin siya sa chairman. Akala niya kakampihan siya. Kawawa naman ito. Hindi siya kinampihan eh. Sabi niya, pwede, ayusin mo yung tanong mo. I-rephrase mo. Diba? Nayari siya. Perez? Di ba? Sige na, okay na. Okay. I-rephrase ko na eh. Hindi, di ba napansin niyo? Tingin siya ng tingin eh. Ito, pakita ko lang ha. Tingin siya ng tingin eh. Dito sa bandang dulo. Tingin siya ng tingin. Ng DDS, your personal civilian DDS, which you mentioned is apparently counterinsurgency force. apparently, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Tingin! Magsumbong ka na! Sumbong! Ano mo sa akin, stupido? Sumbong pa, isa pa! Mr. President, Sumbong uli! because we're in an investigation in aid of legislation and isa we're pa! ruling out that if they are in Mag-legislate kayo. the drug war. Sumbong! Pangatlong sumbong niya na yun, ha?
Anong gagawin ko? Huwag mo akong isali Oh. dyan because I would be 4 na sumbong. putting the people in danger. Yung inyong legislation, mine is law and order. Sumbong We pa. are Tingin pa far isa. apart in our discussion dito. Tingin pa. Biro mo, bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President. The proper question, ganon. Can you please rephrase Yan. Rephrase mo your na. question, Congressman Gutierrez? Wala na. Tama na. Finish na. Tapos na. Finish na. Oh, di ba? Yan ang sinasabi natin Utoy. Ang hirap sa inyo kasi akala nila talaga madidiin si Duterte na by saying names. O ito yung mga involved. O ito yung mga pinatay ko. O ito yung mga pumatay doon sa mga yan. Ako pumili niyan. Uy, mga tutoy. Hindi pa ho kayo sinisilang. Ang dami na hong napakulong at pinatay ni Pangulong Duterte. So, itigil nyo po yung mga ganyan ninyong kahinaan ng jutak, ha? Please lang. Kawawa kayo Nagmumukha lang kayong sa taong bayan. Walang alam. Hindi totoo.